Happy Sabbath po mga kapatid. Purihin po ang banal na pangalan ng ating Panginoon. At pasalamatan po natin siya sa karapatan na sa po ating paglingkuran ngayong umaga. Pupurihin po ang pangalan ng ating tagapagligtas. At ngayong umaga mga kapatid, ating pong pag-aaralan ang mga payak na kasaysayan sa Biblia na batid ko makapagbibigay sa atin ng inspirasyon samantalang tayo po ay namumuhay sa mundong ito sa kalagitnaan ng pandemyang ito. Mga kapatid, ang atin pong pag-aaral ay nakasentro o iikot sa mga bangka o barko sa Biblia. Ang pamagat po ng ating araling umaga, How the Boat Teaches Us About God. Marami po mga kwento sa Biblia tungkol po sa mga bangka o kaya mga barko na atin pong mababasa. At pagkaminsan ay hindi na po natin napapansin kung anong leksyon na ibinibigay nito sa atin. Kadalasan, ang mga kwentong ito ay maririnig natin sa mga children's department. Kaya ngayong umaga atin pong tutunghayan ang mga payak na pag-aaral na ito. Una pong babanggitin po natin na bangka sa Biblia ay ang nakatala sa aklat ng Heneses, Kapitulo 7, mga talatang 15 hanggang 19. At marahil, alam na po ninyo ito. Ito po ay tungkol po doon sa barko na ipinagawa ng Panginoon kay Noah sa panahon ng lumang tipan. Ito po ay ipinag-utos ng Diyos kay Noah na gumawa siya ng barko sapagkat may plano ang Diyos na gunawin ang sanlibutan sapagkat puno na ito ng kaguluhan, kasamaan at pawang mga paghihimagsik laban sa Diyos ang ginagawa ng mga tao. Sa kwentong ito mga kapatid ay ating na matutunghayan na ito'y ginawa ni Noah sa napakahabang panahon. At kasama niya nung una ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kamag-anak marahil, subalit nung patapos nang gawin ang barko mga kaibigan, mga kapatid ko, wawalo na lamang silang nagtrabaho dito. At sa pagkatapos ng gawain sa barko mga kapatid, ay pumasok ang 8 kaluluwa na binubuo ng 4 na lalaki at 4 na babae. Ang ama ng tahanan, si Noah, kasama ng kanyang mahal na asawa, at ang kanyang 3 anak, kasama na rin ang kanyang mga asawa, ay pumasok sa daong. At nung sila po ay nasa loob na, ay isinara mismo ng Diyos ang pintuan ng daong. At sa mahabang panahon, mga ilang buwan din ang lumipas, mga kaibigan, mga kapatid, ay nanatiling ligtas si Noah kasama ng kanyang pamilya doon sa daong, samantalang ang buong sanglibutan ay nasa ilalim ng matinding baha. Sangayon po sa mga talatang ating pong natunghayan sa 17 ng Heneses 7. 4 na pong araw na bumasa daigdig. Dito nga po sa atin sa Maynila, 2 oras na baha. Mataas na ang tubig. Samantalang sa kwentong ito, 4 na pong araw na may baha. Subalit, pagkatapos ng mga kaibigan, ay nakita natin na nanatiling ligtas si Noah kasama ng kanyang pamilya. Banggit pa rito sa 20. At tumaas pa ng 25 talampakan sa taluktok ng pinakamataas na bundok. Ibig sabihin, ang baha na naranasan ni Noah ay tumaas ng 25 talampakan. Subalit, ano po nangyari sa pamilya ni Noah? Nanatili po silang ligtas. Lahat ng tao, maliban sa kanila, napahamak. Hayop, lahat po'y napahamak. Ano ngayon ang tinuturo ng daong ni Noah, mga kaibigan, mga kapatid? Itinuturo sa atin, mga kaibigan, na kayang proteksyonan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang sunod na bangka na atin pong tutunghin ngayong gabi, mga kapatid, ay ang basket na ginawa ng mama ni Moses. Matatandaan po natin, mga kapatid, na ipinag-utos ng paraon ng Egypt na lahat ng batang lalaki na ipanganganak ng mga Israelita ay papatayin upang matigil ang pagdami ng kanilang lahi. At bunga nito ay tinangka ng mama ni Moses na siya itago. At ang kanyang naisip ay gumawa ng isang basket na kung saan siya ay inilagay doon at ipinalutang sa ilog ng Nile. At inatasan
ang ate ni Moses na si Miriam na siya po ay bantayan. Awa ng Diyos, mga kapatid. Bagamat mapanganib ang ilog na yon, sa napakaliit na basket o bangka na may tuturing natin, si Moses po ay nanatiling ligtas. Itinuturo sa atin ng bangkang ito o basket na ito na hindi ho problema sa Diyos. Kahit anong liit ng kinalalagyan mo, anong panganib yan, kung ikaw ay nasa Panginoon, tiyak ang iyong kaligtasan. Ipinapakita sa atin ng kasaysayan na ito na maliit man yan, ang Diyos magliligtas sa iyo. Ang pangatlo na bangka o barko na ating pong tutunghayan ay ang barko na ginamit ni Jonah. Nung siya po'y inatasan ng Diyos na mangaral sa lungsod ng Nineveh. Sa halip na tumalim at sumunod, siya po'y nagpanukalang tumakas. At ang kanya pong ginamit sa pagtakas ay ang barko na sa halip na papuntang Nineveh, papuntang Tarshi. Dito ay nasumpungan ni Jonah na hindi ka pwedeng tumakas sa Panginoon. Itinuturo sa atin ng barko na ito, mga kapatid, na sa pagtakas natin sa Panginoon, susundan kanya at kanya kang gagamitin sa kanyang kalooban na ipangaral ang kaligtasan na kanyang inaalok sa sangkatauhan. Kaya mga kapatid, saan ka man naroon, inyong tukdin, talimahin ang kanyang salita. Sapagkat mahalaga na huwag tayong tumakas kundi sumunod sa kanya. Katulad ng pangyari ni Jonah, hindi ho uubra. Nagagamit tayong ibang paraan para sa takasan. Tayo po'y susundan ng Panginoon. At ang pang-apat na barko, mga kapatid, na atin pong tutunghayan ngayong umaga, ay ang barko na ginagamit ng magkaibigan at magkakapatid. Nabanggit sa mga talatang ito, si James at si John. Sa panahong iyon, sila po'y nangingisda. At samantalang sila ay nangingisda, ay nasumpungan sila ng Panginoon. Sabi po sa aklat ng Mateo 4:21, nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang mga magkakapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Dito po ay naglalakad ang Panginoon. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Napagandang laraw makita na ang mag-anak ay nagtutulungan sa paghahanap buhay. Dito ay ang ama ni Juan ay kasama nilang nangingisda at tinuturuan silang sa kanilang hanap buhay. Subalit nang masumpungan sila ng Panginoon, mga kapatid, sabi sa talata, tinawag din sila ni Jesus. Tinawag upang mangisda ng mga tao at iwan nila ang pangisda ng isda. At sa talatang 22, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa Panginoon. Itinuturo sa atin, mga kapatid, ng kwento na ito na kapag tinawag ka ng Panginoon, iwan lahat. Kahit nga ba ang mga magulang natin, sapagkat mahalagang tayo sumunod sa Panginoon. Masakit iwan ang magulang, pero mas masaya ang paglilingkod kapag tayo sumusunod sa Panginoon. Hindi po tayo pwedeng hadlangan ng anuman, ng relasyon, ng ari-arian, ng yaman, ng karangyaan, kundi tayo po'y susunod sa ating mahal na Panginoon. Ang panglima, mga kaibigan, mga kapatid, na bangka na ating pong tutunghayan ngayong umaga ay ang bangka na ginamit ng ating Panginoon na masusumpungan po yan, mga kapatid, sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13. Ang kwentong ito ay ganito. Samantalang siya ay nasa dalampasigan, ay lumapit sa kanya ang mga tao. At sa pagdami ng tao, kinakailangang ihayag ng ating Panginoon ang pagliligtas na daladala niya o ang kaligtasang ukol sa mga tao. At dito'y kanyang hiningi sa kanyang mga alagad na ang bangka o ang bangka na nasa tabing dagat ay iurong ng kaunti papunta sa laot at siya'y sumakay at siya'y nag-umpisang mangaral. Sa kwentong ito, mga kapatid, ipinapakita sa atin na ang pangangaral ng salita ng Diyos, kahit anong pamamaraan, kahit saan dako, dapat atin itong gawin. Nakita natin na hindi po nangangailangan ng Panginoon ng marangyang pulpito upang kanyang sabihin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa kanila. Kahit sa bangka na maliit, na halos malangsa sapagkat ginagamit ng mga tao sa pangingisda, hindi ho siya nagdalawang isip
kundi nung makita niya ang pangailangan ng mga tao na marinig ang pagliligtas, sila po'y kanyang tinuruan. Sa atin mga kapatid, hindi kinakailangan ng magandang bihis, ng magandang dako, ng magandang sasakyan upang tayo po'y mangaral. Ang kailangan natin, kapag may pagkakataon, ipangaral po natin, sapagkat yan ang kalooban ng ating Panginoon. Ang pang-anim na bangka mga kapatid ay masusumpungan sa aklat ng Lucas, Kapitulo 8. Dito ay nagkaroon ng mas malungkot na karanasan. Nahayag dito ang kawalang pananampalataya ng mga alagad ng Panginoon. Samantala sa mga oras na yon, sila ay nasa isang bangka. At nagkaroon ng malakas na unos doon sa kanilang dako na kinalalagyan. Halos malubog na ang bangka. Takot na takot ang kanyang mga alagad. Samantalang ang ating Panginoon, napakahimbing ng tulog. At sa pangyaring ito mga kapatid, na matatagpuan sa Lucas 8:22, ay ipinakita sa atin ng Panginoon na siya ang hari o ang Panginoon ng kalikasan. Sa mismong bangka na yon, kanyang pinatahimik ang dagat at pinatigil ang pag-ihip ng malakas na hangin. At dito'y namangha ang kanyang mga alagad. Sa kwentong ito mga kapatid, ipinapakita sa ating tuwiran ng Panginoon, He is in charge of the weather. Kaya bagyo man, tag-ulan man, tag-araw, huwag po tayong matakot. Sapagkat ang Diyos, ang Panginoon natin, na sinasampalataya natin, na siyang ating pag-asa, kaya niyang supilin ang daladalang panganib ng kalikasan. Kahit nga po sa gitna ng pandemyang ito, natatakot tayo mga kapatid. Pero ilagay natin sa Diyos ang ating pag-asa, ang ating tiwala. Ilagay natin sa Kanya, ibigay natin sa Kanya. At diyak mga kapatid, makakasumpong ka ng kapayapaan sa iyong binabagabag na puso at kaisipan. Ang pampito mga kapatid na bangka na ating pong masusumpungan ngayong umaga ay ang matatagpuan sa Juan 6, versikulo 16. Dito'y nakikita sa kwentong ito na si Jesus naglalakad sa dagat. At ang sabi ng mga alagad, multo. Subalit hindi po multo. Ang naglalakad sa dagat ay ang ating Panginoon. Sa pagtatapos po ng kwentong ito, makikita natin ang isang leksyon natin pong masusumpungan. Sinasabi sa atin ng kwentong ito na si Jesus ay totoong Diyos. Sapagkat bakit? Kaya niyang lumakad sa dagat. At kung ikaw, kapatid, ay maniniwala sa Kanya, kaya mo rin. Tinangkan ni Pedro na lumakad. Subalit siya po ay lumubog. Sapagkat bakit? Kulang ang kanyang pananampalataya. Parang nagkaroon siya ng pagtitiwala sa sarili. Pero ang hinihingi sa atin sa kwentong ito mga kapatid, ibigay lang natin sa Panginoon lahat ng tiwala. At katulad na nangyari sa ating Panginoon, makalalakad tayo. Subalit ngayon mga kapatid, kailangan natin ng tulong ng Banal na Espiritu upang ang pananampalatayang yon ay masumpungan sa atin. Sa Juan, Kapitulo 21 mga kapatid, kwento ito kung saan ang ating Panginoon ay nagpakita sa kanyang mga alagad sa pangunguna ni Pedro. Si Pedro ay bumalik sa kanilang dako sapagkat naipakong Panginoon yung kanilang pag-asa na matatag ang kaharian ng Panginoon na wala. Iniisip nila kasi dati na itataboy nila ang mga Romano sa kanilang lugar at ang Panginoon na magiging hari. Subalit sila po nabigo sapagkat sa halip na maging hari ang Panginoon, namatay ang Panginoon. Kaya sa kanilang kalungkutan, bumalik sila sa kanilang lugar. At dito'y napag-isip-isip ni Pedro, nabalikan ang kanyang dating hanap buhay, ang pangingisda. Kaya't niyaya niya ang kanyang mga kasama, si Tomas at ang ilan pang mga kasama. At ang sabi ni Pedro, mangingisda ako. Ang sabi ng kanyang mga kasamang alagad, sasama kami. At sila nga po'y nangisda, mga kapatid. Subalit sa magdamag nilang pangingisda, wala silang nahuli kahit isa. Nung magmamadaling araw na, ang Panginoon ay nagpakita sa kanila. At ang wika niya, mga anak, meron ba kayong huli? At tumugon naman sila ng ganito, wala nga po. Ang tugon ng Panginoon, ihulog ninyo ang lambat sa bandang kanan. At sila po'y tumalima. At nung sila'y sumunod mga kaibigan, mga kapatid,
Nung kanilang iangat ang bangka, iahon ang lambat, mga kapatid. Nung kanilang iangat, puno ng isda na napakarami ang kanilang ang kanilang lambat. Ang sabi dito, ang kasama niya mga alagad ay sumapit sa pampang sa kanyang munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Mga kapatid, sa kwentong ito, ang leksyon ay tinuturo sa atin dito. Ang pangangailangan mo, kayang sapatan ng Panginoon. Humiling ka lang sa Kanya. Sumunod ka lang sa Kanya. Ibibigay niya sa iyo. Sabi nga sa atin, sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Gawin natin, hanapin muna ang kanyang kalooban. Katulad ng ginawa ni Pedro at ng kanyang mga kasama. Kung siguro tayo, mga kapatid, sasabihin natin, sino kaya itong taong ito? Siya pang marunong sa atin. Dito na tayo tumanda sa pangingisda, tuturuan pa niya tayo. At mukhang hindi naman sa marunong mga isda. Pero sila'y sumunod ng buong pananampalataya. At doon, ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang saganang biyaya. Yan po ang tinuturo sa atin ng bangka ni Pedro. Ang pangsiya, mga kapatid, na bangka o barko natin pong tutunghayan ngayong umaga ay ang barko na ginamit ni Pablo sa kanyang first missionary journey na masusumpungan sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 20. Dito sa kwentong ito, mga kapatid, nang siya po ay inatasan ng Diyos, ng Panginoon natin, na mangaral, ay gumamit po siya ng transportasyon upang marating yung mga dako na kung saan dapat siyang mapunta. Pwede sana siyang mga bayo, pwede sana siyang gumamit ng ibang paraan, pero kinakailangan niyang gumamit ng barko sapagkat kinakailangan niyang magtawid dagat. Ang itinuturo sa akin sa kwentong ito, mga kapatid, sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 20. Kinakailangan umalis ka sa dako mo upang ipangaral mo. Hindi man physically na umalis, pero ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay magkaroon ka ng bahagi sa pangangaral. Hindi po lahat tayo pwede pumunta ng Nigeria o pumunta ng Africa, pero ang ating bahagi, kung saan tayo tinawag ng Panginoon, gawin natin. Si Pablo, gumamit po siya ng bangka upang maparating sa mga tao doon sa kabilang dako ang paborito ng ating Panginoon. Tayo, mga kapatid, kung anong meron tayo, gamitin natin. Kung anong available na nasa sa atin, gamitin natin. Sa ngayon, sagana ang internet. Pwede po natin itong gamitin upang ang ating mga kaibigan sa Facebook, sa Twitter, kahit man lang kaunting, maliit na verse sa Biblia, ating pong ma-quote at mailagay natin sa ating timeline. Makatutulong po yan. Baka masumpungan yan na mga kaibigan po natin na naghahanap ng kalinga ng ating Panginoon. Mabasa, magkaroon po sila ng encouragement o pag-asa. Katulad po ni Pablo, na gumamit ng barko. Mga kapatid, sa ating pong paghayo, anumang meron tayo, gamitin natin sa kalapupuri ng ating Panginoon upang ang mga tao hindi pa nakakilala sa Kanya, makilala din po siya. Sa talatang 31, masusumpungan natin ng isang katuruan na magagamit natin sa ating hong paglalakbay Kristiyano. Sabi nito, ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kapag hindi nanatili sa barko ang mga taong ito, hindi kayo maliligtas. Tuwirang sinabi ni Pablo na kapag tumalon ka sa barko, mapapahamak ka. Kapatid, kaibigan, ang ating iglesia ay parang barko na dumadaan sa maraming pagsubok, binabagyo kaliwat kanan, at ang nakalulungkot, marami sa mga sakay nito na mga nauna sa atin yung iba. Ang iba'y kasabay natin, tumatalon sapagkat sila'y may pangamba na baka ang barkong ito na tinatawag na Seventh Adventist Church lumubog. Subat ang sabi ni Pablo, kaibigan, malibang manatili ka sa barkong ito, hindi ka maligtas. Kaibigan, kung ang barkong ito, ang Seventh Adventist Church, sinusubok ng panahon, sinusubok ng kaaway, ang aking bilin sa iyo, ang tagubilin ng Panginoon, manatili ka rito, sapagkat pag tumalon ka, maaaring mapahama ka. Katulad ni Pablo, nung kanyang pinayuhan ang mga tripulante ng barko na huwag tatalon, hindi nga ako sila tumalon, silang lahat ay naligtas.
At yun po ang aking pamanig sa inyo ngayong umaga. Kahit nakararanas ka ng hindi magandang karanasan sa iglesia, huwag kang aalis, kaibigan. Manatili ka, sapagkat sabi ni Pablo, malibang manatili ka sa barkong ito, hindi ka maliligtas.